Magandang araw po, Kuya Chris. Una po ay nais kong magpasalamat sa walang sawa po ninyong pag-upload ng magagandang storya sa inyo pong channel na Ang Hukom. Dahil po sa inyong programa, na iparating ninyo sa inyong mga taga-subaybay ang mga natatagong lihim tungkol sa mga aswang, pati na ang tungkol sa mga agimat at mutya. Nung una kong makita at napakinggan ang inyong storyang itinatampok, sobra po akong nasiyahan at natakot sa mga kwentong aking narinig. Masaya po akong maibahagi ang isang kwentong ngayon ko lamang pong bubuksan. Ito ay dahil marami po sa atin ang may malawak na hangaring magkaroon ng ganitong klaseng agimat na siyang panlaban sa mga aswang o kampo ng kadiliman. Heto po at sisimulan ko na ang natatanging kwento tungkol sa naging karanasan ko sa mga aswang taong 1969, kung saan ako po ay 15 taong gulang pa lamang. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Nardo, taga San Juan, Batangas. Dito na ako lumaki buhat nang kami ay iwan ng aming mga magulang. Kasama ko ang aking kapatid na si Kuya Lito. Dalawa lang po kaming magkapatid. Natatandaan ko, Kuya Chris, kung gaano kami naghirap ng aking kuya, buhat nang iwan kaming parang aso sa lansangan. Walang pagkain, walang damit at masisilungan. Hindi namin alam kung ano ang pwedeng dahilan nila kung bakit nila kami inabandona. Sa pagkakatanda ko ay mababait naman kaming mga anak. Masisipag at hindi pasaway. Nagpakalayo-layo sila at hindi na namin alam kung saan sila napadpad. Masakit sa amin ang pangyayaring iyon. Pero wala kaming magagawa kundi tanggapin at yakapin kung ano ang ibinibigay sa amin ng kapalaran. Minsan ay may nakapagsabi na nakikita daw nila ang aming mga magulang na nagagawi sa bundok ng San Agustin. Pero hindi na lang kami umiimik at hindi na namin gugustuhin na puntahan sila doon. Pero ni minsan ay hindi namin sinubukan na sundan sila doon. Pakiramdam kasi namin noon ay ayaw na nila sa amin. Ayaw na nila ng responsibilidad at higit sa lahat ay hindi na nila kami mahal o minahal nga ba talaga nila kami. Sa bukid kami nakatira. Gumawa doon si Kuya ng isang maliit na barong-barong sa tabi ng isang maliit na ilog. Dahil parehas naman kaming hindi maaari pang magtrabaho, ay nabuhay kami sa pagtatanim at pagkain ng mga kamuting kahoy, taro at ilan pang prutas na nakikita namin sa kabukiran. Malinis ang ilog at sa tabi nito ay may mga bukal na maaaring makunan ng maiinom. Sumasalok din kami sa bukal para ibenta sa simbahan na ginagamit ng mga pari sa pagbibindisyon o para ipamahagi sa taong bayan na nangangailangan ng banal na tubig. Sadyang mas mabisa umano ang banal na tubig na mula sa bukal pamuksa o pangtaboy sa mga aswang. Pinangangambahan kasi ng mga panahong iyon ng bali-balita tungkol sa mga pagsalakay at pagpatay ng mga aswang, lalo na sa mga taong inaabot ng gabi sa lansangan. Ang mga pinag-uusapang aswang ay mahuhusay sa pagbabalat kayo sa pamamagitan ng pagpapalit anyo tulad ng baboy ramo, usa, ibon at aso. Ang kinatatakutang aswang sa lugar na ito ay mailap at mahirap hulihin. Wala ring nangangahas na kalabanin at
sitahin ang mga pinaghihinalaan nila dahil malalakas ang mga ito at kapag nakanti ay ubusan ng lahi ang kalalabasan. Ang mga ito ay kayang makihalubilo sa mga tao sa araw. Normal silang tingnan. Nagtatrabaho, naglilinis ng mga bahay, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay at iba pa. Ang mga aswang na ito ay makikilala lamang kapag titingnan gamit ang pagsilip sa pagitan ng dalawang mga hita. Isang araw ay nagbubungkal ako noon ng lupa para sa itatanim kong kamoting kahoy nang may isang matandang dumaan sa tabi ng aming bakuran. "Makikiraan lang," sambit nito. Nilingon ko siya at nakita kong hirap siya sa pagpasa ng mga kahoy na dala. Dahil likas sa aming magkapatid ang pagiging matulungin, ay inalok ko siya ng tulong. Tinulungan ko siyang maibaba sandali ang mga kahoy na pasan upang makapagpahinga. Binigyan ko din siya ng maiinom na tubig. Labis itong nagpasalamat sa akin habang iniuunat nito ang kanyang mga braso at likod. Tinanong ko siya kung saan ito nanggaling at kung bakit matanda na ay nagbubuhat pa rin ito ng mga ganoong kabibigat na bagay. Ang sagot niya ay ako ang totoo niyang sadya at ang aking kuya. Ikakasal daw ang kanyang anak at nangangailangan sila ng tulong para sa gagawing paghahanda. Nang marinig ito ni kuya ay lumapit siya sa amin upang makasali sa usapan. Agad itong pumayag nang alukin kami ng salapi bilang kabayaran sa aming magiging serbisyo. Kinabukasan ay maaga kaming gumayak. Bago tumuloy sa lugar ng matanda, ay dumaan muna kami sa simbahan upang idaan sa padre ang aming dalang mga tubig na galing sa bukal. Naaalala ko, sobrang bait ng paring iyon sa akin. Palagi itong masaya kapag nakikipag-usap. At panay pa ang bigay nito sa akin ng mga regalo at kung ano-ano. Minsan ay inaanyayahan din ako sa simbahan para sa libreng pagkain at siya rin ang nagturo sa akin para magsulat, magbasa at magbilang. Ngunit nagulantang kami sa masamang balita na sumalubong sa amin ni kuya. Nagkakagulo ang mga tao sa simbahan. Labas-masok na rin ang mga otoridad na nag-iimbestiga. "Anong nangyari sa ating pari?" Tanong ko sa sakristan na nakilala ko na rin dahil madalas ako sa simbahan. Umiiyak nitong sinabi sa akin na natagpuan nilang wala ng buhay ang kawawang pari kinabukasan sa sarili nitong silid. May mga sugat itong maliliit na animoy parang maihahalin tulad sa mga tuka ng malaking ibon. Sabi pa ng sakristan ay may nakita itong itim na ibon na aali-aligid sa simbahan pagsapit pa lamang ng 6:00 ng gabi. Wala siyang kaalam-alam na masamang pangitain yon para sa pari. Walang naglakas loob na magsabi ng kanilang hinala. Ngunit sa binanggit ng aking kausap, ay alam kong dinali ng isang aswang ang pinakamamahal kong pari. Natakot ako dahil maski pala alagad ng Diyos ay kaya nilang biktimahin. Wala na silang pinipili. Wala na talaga silang pinapatawad. Kasabay ng takot, ay naramdaman ko ang labis na lungkot sa nangyaring yon. Nanghihinayang ako sa kanyang buhay. Sayang, napakabait pa naman ng paring iyon. Samantala ay napansin ko ang biglaang pananahimik ng aking kapatid. Nakita kong umalis ito sa karamihan ng tao at pumunta mismo sa loob ng simbahan.
Sinundan ko siya hanggang sa nakita kong nilapitan niya ang puon na nakalagay sa altar. Alam ko kung anong bagay ang naroon. Isang kwintas na may palamuti ng pangil ng baboy ramo. Nakita kong kinuha niya ito. Madalas ikwento sa akin ng pari ang tungkol sa bagay na yon. Kasabay na rin ang mga kwentong tungkol sa mga aswang. Nung hindi pa siya pari at binatilyo pa lamang, ay palagi siyang isinasama ng kanyang lolong babaylan sa pangangalap ng mga mahuhusay na halamang gamot sa gubat. Subalit isang araw ay nakatagpo sila ng isang aswang na nag-anyong baboy ramo. Dahil likas na may kakayahan at kaalaman ng kasamang matanda, ay nagapi nila ito. Kinuha ng lolo niya ang pangil mula sa katawan ng aswang at agad silang umuwi. Ang lolo niya ay kabahagi sa isang grupo etniko na matatagpuan sa Mindanao. Maalam ito sa paggawa ng mga mutya o anting-anting. Kaya naman nang marating nila ang kanilang kubo, ay pinanood niya ang lolo sa paglilinis at pagsasaayos sa pangil. Nakita niyang nagdikdik ito ng iba't ibang bato na may bertud, tapos ay may sinulat ito sa papel na parang mga uri ng orasyon, ngunit gamit ang sarili nilang lingwahe. Ang mga ito ang ipinalaman sa loob ng baboy ramo. Ayon sa kwento niya, ay mabisang pangontra iyon sa mga aswang o maaaring gamitin upang makatawag o makahipnotismo ng ganong nilalang. Iniregalo sa kanya iyon ng kanyang lolo bago siya kunin at dalhin ng ina sa lungsod upang makapag-aral ng kolehiyo. At pinili nito ang pagpapari at pagsisilbi sa simbahan matapos ang 2 taon. Binitiwan nito ang pangarap ng ina na makapagtapos siya ng pagiging guro para sa pagnanais niyang maging lingkod ng simbahan. Dati raw ay palagi pa niyang suot ang kwintas na yon. Ngunit nang maging pari ito ay nagdesisyon siyang ilagay na lamang yun sa paanan ng isang rebulto. Inamin nito sa akin na hindi na siya karapat-dapat na humawak nun dahil may nagawa siyang malaking pagkakamali. Hindi ko naman na siya tinanong noon kung ano yon kasi tumahimik na siya at yumuko. Nagkaroon ako ng interes na pakinggan ng mga kwentong iyon dahil sa tuwing umuuwi ako ay isinasalaysay ko din yon kay kuya at napapansin kong napapasaya ko siya. Magmula kasi nang iwan kami ng aming mga magulang, ay naging malulungkutin na siya at minsan ay nakikita kong nakatanaw sa kawalan. Dinampot din ito ang 2 o 3 botelya ng banal na tubig na nakatabi rin sa ribultong puon na iyon. Kaagad naming nilisan ng simbahan at tinungo na ang bahay ng matanda na pagtatrabahuhan namin ang araw na yon. Halos mga 1 oras siguro naming nilakad ang bundok ng San Agustin. Naratnan namin na marami na ang tao at abala sa paggawa ng mga lamesa. Sinalubong agad kami ng tuwang-tuwang matanda na si Lolo Igme. Ganun rin ang mga taong nasa handaan. Agad niyang ipinakilala sa amin ang ikakasal niyang anak. Nakangiti nito kaming binati. Siya ay ang anak ng matanda na si Lorena at ang pangalan naman ng kanyang makakaisang dibdib ay si Damian. Maganda at maamo ang mukha ni Lorena samantalang si Damian naman ay makisig at mukhang malakas dahil makisig ang kanyang pangangatawan. Medyo hindi lang ako naging komportable sa lugar na yon nang makita ko ang ibang tao na nakatanaw sa amin. Seryoso ang kanilang mga mukha at tinititigan kami ni kuya mula ulo hanggang paa. Mas nadagdagan iyon nang mapansin kong tila naging balisa si kuya.
Bigla nito akong binulungan at sinabing wala siyang makitang mapagkakatiwalaan sa mga taong aming kasama sa itaas ng bundok. Ganon din ang pakiramdam ko. Pero dahil nagkahiyaan na ay sinabi ko kay kuya na gawin na lang namin yung trabaho pagkatapos ay agad na kaming umuwi kapag tapos na. Tatang, ano po bang oras gaganapin ang kasal ng inyong anak? Tanong ko nang wala pang paring dumarating para sa kasal ng kanyang anak. Ang totoo niyan ay hindi pa namin alam, iho. Di ba nga at namatay ang pari? Pero meron ng sinundo para magkasal sa kanila. Maghintay na lang tayo ng sandali. Dumating ang hapon ay wala pa rin. Agad na kaming nagpaalam. Tutal ay tapos na naman ang ginawa naming pagtulong sa mga gawain. Pero hindi pa tapos ang kasal, mga iho. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Dahil marami pa tiyak tayong gagawin. Hayaan nyo na at dadagdagan ko na lamang ang inyong upa. Gagawin kong doble, mga iho. Ngunit hindi na roon naging interesado si kuya. Sinabi nitong kailangan na namin ang umuwi dahil mayroon kaming mga alagang hayop na kailangang tingnan. Ngunit hindi pumayag ang matanda. Nagpakita pa ito ng pagkadismaya dahil sa amin. Kaya naman wala kaming nagawa kundi ang muling tumahimik. Inalok niya kaming pumasok muna sa isang kubo at doon maghintay. Naghintay pa kami ng oras pero wala pa ring mga bisita hanggang sa hindi namin namalayan na nakatulog kaming pareho. Madilim na ang gabi nang una akong magising kay kuya. May narinig akong nag-uusap sa labas at sinasabi nitong wala nang pupuntang pari at hindi na matutuloy ang kasal. Agad kong ginising si kuya at sinabi sa kanya ang aking narinig. Umalis na tayo dito, bunso. Hindi ko talaga gusto ang pakiramdam ko sa lugar na to. Nagdesisyon na kaming magpaalam kay Lolo Igme. Ngunit paglabas namin ng kubo ay wala na ang mga taong nagkakasiyahan sa labas. Wala na ang mga banderitas na siyang inayos kanina. Napakatahimik ng paligid. Madilim at tanging huni lang ng mga panggabing ibon ang maririnig na lumilikha ng ingay. Maliwanag na rin ang sikat ng bilog na buwan. Habang binabalot ng kaba ang aking dibdib ay kitang-kita ko ang pagsilip ng takot sa mga mata ni kuya at pagkabalisa sa mga kilos nito. Napahawak ako sa kamay niya at walang kaabog-abog na mabilis naming nilisan ng lugar na yon. Ngunit naramdaman naming may sumusunod. Maririnig ang mga kaluskos at sigurado akong hindi lang yun isa. Marami sila na sumusunod sa amin pababa ng bundok. Kuya, bilisan mo ang takbo. Wala sa loob na wika ko sa kanya. Ngunit ang pagtakas namin ay naabala ng biglang lumitaw sa harap namin ang isang itim at malaking ibon. Hinarangan nito ang aming daan. Namumula ang kanyang mga mata at matalim na nakatingin sa amin. Mailalarawan ko ang ibon na ito bilang isang ibon ng kamatayan. Pagbaba nito sa lupa ay biglang nagbago ito ng anyo at naging si Lolo Igme. Ito yung unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon. Tinanong nito kami kaagad kung bakit kami tumatakbo at kung bakit namin siya tinakasan gayong hindi man lang kami nagpaalam. Walang ano-ano ay lumitaw sa iba't ibang panig ng kinaroroonan namin ang kanyang mga kasama. Karamihan sa kanila ay nasa anyong baboy at aso.
Grabe ang kaba at takot ko ng mga oras na iyon. Sa isip ko ay katapusan na talaga namin ni Kuya. Humahalakhak ang mga iyon at sinabi nilang utu-utu kami. Nahulog kami sa bitag ni Kaigme. Hindi totoong may ikakasal dahil si Damian at Lorena ay magkapatid. Ang totoo ay mayroon silang binabalak sa amin kaya nila kami pinapunta doon. Napaatras kami ni Kuya. Pero dahil napapalibutan na kami ng mga aswang, ay inilabas ni Kuya ang pangil ng baboy ramo mula sa loob ng kanyang suot na damit. Biglang nagbago ulit ng anyo ang matanda at mabilis na lumayo. Nagsipulasan din kaagad ang mga kasama nito na parang natakot sa pangil. Nagkatinginan kami ni Kuya. Nagkaroon kami ng pag-asang matatakasan ng kamatayan. Binilisan namin ang aming pagtakbo hanggang sa marating namin ang ibaba ng bundok. Pareho kaming hingal at hinahabol ang aming mga hininga. Ngunit walang oras para huminga. Muli kaming tumakbo hanggang sa marating namin ang aming bukid. Diretso kaming pumasok sa loob at agad na nagsarado ng pinto at bintana. Matagal kaming hindi lumabas. Nanatili lamang kami sa aming bukid at hindi na kami nakisalamuha pa sa ibang tao. Araw-araw kaming binabalot ng kaba. Dahil anumang oras, maaari kaming salakayin ng aswang at gawing pagkain. Mas lalo kaming nag-ingat. Wala kaming pinagkakatiwalaang tao at dinoble ang mga panara ng aming bahay. Ngunit isang araw, dumating ang panauhing matagal na naming hindi nakikita. Ang aming ina at ama ay biglang nagpakita sa amin. Humihingi sila ng tawad sa amin at sinabing babawi sila sa kanilang mga nagawang pagkakamali. Pinagbigyan namin sila. Dahil sabik ako sa magulang ay tuwang-tuwa ko pa silang niyakap. Labis ang saya kong nararamdaman pero si Kuya ay nanatiling walang imik. Parang pinaparamdam nito sa dalawa na hindi niya ito tanggap. Ngunit dahil sa nakitang saya ko ay pumayag na rin siyang makituloy muna sandali ang aming mga magulang. Pinatawad ko po sila, maski hindi naman silang tuwirang humingi nito. Pinatuloy namin sila at pinakain kung ano ang mayroon sa amin. Lumipas ang ilang araw, ay napuno ng saya at kulay ang munti naming kubo dahil sa pananatili nila. Nawala pansamantala ang takot namin sa mga aswang. Ngunit isang gabi, ay naalimpungatan ako nang makarinig ng marahang kaluskos mula sa silid ng aking kapatid. Dahan-dahan akong tumayo at tiningnan ang tunog na aking naririnig. Hating gabi na iyon nang makita akong nasa loob ng silid ang aking ama habang sa tabi naman nito ay ang aking inang gising at sumesenyas na nakatingin sa kwintas ni Kuya. Ewan ko ba at bigla akong kinabahan. Bigla akong nagkaideya na kaya sila nagpakita ay dahil sa kwintas na may pangil ng baboy ramo. Nagsesenyasan ng mga ito kung sino ang dadampot sa kwintas. Maya-maya ay sinubukan ni tatay na kunin iyon pero napansin kong tila ito ay napapasok. Nagsapin ito ng kapirasong tela at saka marahang kinukuha ang kwintas. Ano pong ginagawa nyo? Sambit ko nang bigla akong nagpakita sa kanila at pinigilan ko ang kanilang ginagawa. Biglang nagising si Kuya at nabigo silang kunin ng bagay na yon mula sa katawan niya. Walang nakaimik sa dalawa. Galit na galit si Kuya at akmang susugurin nito ang dalawa.
Nasuntok nito si tatay. Ngunit imbis na lumaban ay tumakbo na lamang sila pareho palayo sa aming kubo. Sinundan namin sila nang hindi nila nalalaman. Sa may paanan ng bundok ay nakita namin ang isang pamilyar na nilalang. Si Lolo Igme sa anyong aswang nito. Naghihintay ito doon. Pinilit naming lumapit at nagkubli nang hindi nila kami napapansin hanggang sa marinig namin ang kanilang usapan ng malinaw. Nakita kong napahaplos si kuya sa suot niyang kwintas, lalo na nang marinig nito ang pinag-uusapan nila. Ang tunay na dahilan ng pagbabalik nila ay para kunin ang mutsyang pangil ng baboy ramo. Ganon kalakas ang epekto nito sa kanila at lahat sila ay nagkagulo ng malamang nasa amin ang kwintas. Matagal kaming nagkubli sa punong iyon. Hindi ako makapaniwala na aswang ang aming mga magulang. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano sila nagbago ng anyo. Nang makaalis ang mga ito, ay tsaka naman kami umuwi. Grabe ang naging pag-iyak ko nun. Pero si kuya ay nanatiling matatag sa kinakaharap naming pagsubok. Kinabukasan ay hindi na ulit namin nakita ang aming mga magulang. Balitang-balita sa bayan na may nawawala raw na taong hinihinalang kinuha ng mga aswang. Batid na rin ng mga taga-baryo ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Subalit walang may lakas ng loob na kumalaban sa mga aswang na ito. Hanggang napagpasyahan namin ni kuya na tapusin na ang kanilang pangbibiktima. Mula nga sa itaas ng puno, natanawan namin ang mga nagsasayawang mga tao sa harap ng apoy. Pinapatunog nila ang isang tambuli kasabay ng kalabog ng tambol. Nakita namin doon ang aming mga magulang. Siguro ay halos nasa 10 piraso sila na naroon. Nagkakasiyahan at parang walang pakialam sa mundo. At kaya pala sila masaya dahil mayroon na naman silang bagong biktima. Inilabas mula sa kubo ang isang dalagita na wala ng buhay. Yun ang babae na naiulat na nawawala at hinahanap ng kanyang ama. Ngunit ang kasiyahang yun ay nagulo nang biglang lumitaw ang isang lalaki na kalaunan ay narinig naming siyang ama ng batang babae. Pinagmumuran nito ang mga aswang at hinamon na ang mga ito ng patayan. May bitbit itong itak. Ngunit ni isa ay wala siyang napatay. Dahil 10 ang kalaban niya, ay wala na itong nagawa ng sabay-sabay na sugurin siya ng mga ito. Kalmot at kagatang ikinamatay nito pagkatapos. Kinain nila ang lalaki at maya-maya nang mabusog ay ipinagpatuloy nila ang piging na parang walang nangyari. Nagpatuloy sila sa pagsasayaw. Maya-maya ay may nakita akong luha sa mga mata ni kuya. Luha na may kasamang galit at labis na pagkamuhi. Sumilay ang liwanag ng buwan nang matanggal ang tumatakip na ulap dito. Mas lumakas ang ginawa nilang pagtugtog na noon ay may kasama ng hiyawan. Lahat sila ay nakatingala na tila sinasamba ang buwan. Hanggang lumitaw na ang tunay nilang mga itsura bilang aswang. Makakapalang mga kilay, mahahaba ang mga kuko at nagsisimulang humaba ang kanilang mga pangil sa bibig. At sa pagbabago nilang yun, ay napagtanto kong lumakas ang kanilang pang-amoy. Sabay-sabay silang napatingin sa punong aming pinagkukublihan.
Grabe ang kaba at takot na naramdaman ko noon. Nasa itaas kami ng puno at muntikan pa nga akong mahulog. Maya-maya pa, lumapit sila at walang ano-ano'y parang narinig ko silang tumatawa. Tila pinagtatawanan nila kami. Ngunit nang tuluyan silang makalapit ay bigla silang tumigil nang makitang may mga pangontrang nakalagay sa ilalim ng puno. Hindi sila makalapit ng tuluyan at hindi rin nila kami maakyat. Nagpasalamat ako ng lihim sa kaluluwa ng pari dahil totoong epektibo ang ilan niyang sinabi sa mga pangontra ng kanyang lolo noon. Nagpasalamat din ako sa aking sarili dahil nagkaroon ako ng interes sa mga kwentong yon. Ngunit ang pagdiriwang na nararamdaman namin ay biglang naglaho nang marinig namin ang mabilis na pagaspas ng pakpak at ang pagdapo ng isang malaking ibon sa puno. Si Kaigme, ang pinuno ng mga aswang. Agad na sumigaw si Kuya na tiradorin ko daw ito. Kinuha ko sa aking bewang ang nakasabit na tirador at ang batong inilubog namin sa banal na tubig. Tinamaan ko ito sa kanang mata. Nahulog ito sa lupa na may mga asin. Umatungal naman ang mga aswang nang makita yon. Gusto nilang tulungan ng matanda na halos hindi na makabangon sa ginawa ko sa kanya. Subalit hindi sila makalapit. Iniumang kong muli ang tirador sa katawan ni Kaigme. Bumabaon sa kanyang katawan ng bato na aking pinakakawalan. Yun ang dahilan kung bakit ito tuluyang nanghina. Nang makitang nangyari yun sa kanilang leader, ay agad silang nagsipulasan at nagtago dahil sa takot na sila ang aming isunod. Ngunit doon sila nagkakamali. Nang itaas ni Kuya ang agimat at pinasikatan sa liwanag ng buwan, ay nagsilabasan ng mga ito at muling bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Totoong malakas ang agimat na yon. Tulala lang silang nakatingin sa amin. Agad kaming bumaba at nilapitan namin ang aming mga magulang. Dahil nakapailalim sa kapangyarihan ng agimat ay pagkakataon na namin iyon ni Kuya na tanungin ng mga ito kung bakit nila kami inabandona. Doon namin nalaman na hindi nila kami mga tunay na anak. Hindi rin kami magkapatid ni Kuya Lito. At ang mas nakabibigla pa ay nang sabihin ng mga itong ang aking tunay na ama ay ang pari na naging malapit sa akin. Nagkaroon ito ng lihim na relasyon sa kapatid ng kinikilala kong ina. Nabuntis niya ito ngunit dahil alagad ng simbahan ay hindi niya ito nagawang panindigan. Kaya pala ganoon na lamang siya kabait sa akin dahil alam niya na ako ay kanyang tunay na anak. Hindi siya pinakialaman ng mga aswang maski noong namatay ang kapatid ni nanay sa panganganak. Ngunit nang muli itong gumawa ng ingay at nagpamigay pa ng mga benditadong tubig na galing sa bukal, ay doon na nila napagpasyahang tapusin ang pari. Galit na galit si Kuya Lito sa kanyang nalaman. Inilapit nito ang pangil sa aking ina habang minumura ito. Agad itong sumigaw ng malakas. Nang ilayo ni Kuya ang agimat ay nag-iwan iyon ng bakas ng pagkapaso. Wala namang makaalis sa kinatatayuan ng syampang mga aswang. Sino ang tunay kong pamilya? Tanong ni Kuya at agad naman siyang sinagot ng aming kinikilalang ama. Ang tunay na tatay ni Kuya Lito ay ang lalaki na sumugod at pinatay nila. Agad siyang nagwala sa galit. Hinubad niya ang kwintas sa kanyang leeg at nilapitan isa-isa ang mga aswang. Ang dulo ng pangil ay ginamit nitong panghiwa sa leeg ng mga aswang. Napuno ng dugo ang agimat.
Walang narinig ng gabing yun kundi ang palahaw ng mga aswang na ninanamnamang sakit mula sa kanilang mga sugat. Hanggang sa tuluyan silang nawala ng dugo at namatay kasabay ng pagsikat ng araw. Tapos na ang laban. Matitigil na rin ang pamimirwisyo ng mga aswang. Ang pangyayaring yon ay nanatiling sekreto namin ni Kuya. Hindi namin ito ipinaalam sa baryo. Bumalik kami sa bukid at doon ay nanirahan kami ng tahimik ni Kuya. Hindi na kami nagbenta ng tubig na mula sa bukal dahil alam naming wala naman ang aswang nagagambala pa sa mga tao. Nagtanim kami ng mga gulay at yun ang naging hanap buhay na naming magkapatid mula nun. Mula nang matapos ang labanang yun sa pagitan namin at ng 10 aswang, ay ibinigay na sa akin ni Kuya ang kwintas. Ako daw ang totoong nagmamay-ari nun dahil ako ang tunay na anak at mula sa lahi ng babaylang mula sa tribo. Hanggang ngayon ay suot ko pa rin ang agimat. Sa kasalukuyan ay mayroon na akong 2 anak at 3 apo. Ang Kuya Lito naman ay pumanaw na, 9 na taon na ang nakararaan. Bagamat nalaman namin ang totoo naming pagkatao, ay hindi naging hadlang yon upang ituloy ang aming nakagisnang relasyon. Nananatili sa aming mga puso na kami ay magkapatid. Hanggang sa siya ay bawian na ng buhay. Hindi na rin po siya nag-asawa kaya wala siyang naiwang pamilya maliban sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Marami pong salamat sa pagbabasa nito. At maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Nardo, ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jake, isang binatilyong nagtatrabaho bilang delivery boy sa aming maliit na bayan sa Capiz. Napilit ako ng aking mga magulang na ibahagi ang aking kakaibang karanasan noong nakaraang taon dito sa inyong programa. Una sa lahat, nais ko lang ipakilala ang aming bayan. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Capiz, isang probinsya sa gitnang Kabisayaan. Hindi ito gaanong kalakihan. Mayroong humigit kumulang 5,000 katao lamang ang naninirahan dito. Karamihan sa mga rito ay magsasaka, mangingisda, o nagtatrabaho bilang mga construction workers sa kalapit na lungsod. Simple lang ang pamumuhay namin dito. Ang karamihan sa mga bahay ay yari sa kahoy at nipa. Kaunti lamang ang sementadong mga gusali. Walang mga malalaking shopping mall o anumang libangan dito maliban sa baylehan tuwing may okasyon at pagtitipon sa simbahan tuwing linggo. Mahilig akong maglakad papunta at pauwi mula sa aking trabaho bilang delivery boy ng hardware dito sa bayan. Hindi ko gaanong gusto mag-tricycle dahil mahal ang pamasahe rito. Mas pipiliin ko na lang mag-exercise habang nagdi-deliver ako ng mga package sa iba't ibang panig ng bayan. Dahil maliit lamang ang aming bayan, kilala ko na halos lahat ng mga tao rito. Alam ko kung saan nakatira ang bawat isa at kung anong trabaho ang pinagkakaabalahan nila. Kaya naman napansin ko agad noong isang araw habang naglalakad ako pauwi ng bahay na may isang estranghero sa aming bayan. Isang matandang lalaki na nakaupo sa waiting shed malapit sa simbahan. Sa tabi niya ay may 2 sako ng karne. Mukhang nagbebenta siya ng murang karne dahil marami ang dumaraan at bumibili sa kanya. Nakyurios ako dahil hindi ko siya kilala. Bagong salta lang siguro siya dito sa amin. Pero bakit nagbebenta siya ng karne
At saan niya ito nakuha? Bakit parang napakarami naman nun? Tanong ko sa aking sarili. Gusto ko sanang lapitan at kausapin siya. Subalit bigla ko namang naalala na wala akong dalang pera para bumili. Sayang nga, dahil ang kanyang presyo ay talagang napakamura. 30 piso lamang kada kilo. Samantala, mahal naman ang bilihin sa amin lalo na ang karne. 80 piso kada kilo ito sa palengke. Kaya napakaswerte ng mga nakabili sa kanya dahil sa napakamurang presyo niya. Habang papalapit na ako sa bahay namin, naisip ko bigla ang aming paboritong ulam tuwing linggo, ang masarap na papaitan. Naisip kong bumili nga sa matandang lalaki para sa aming papaitan sa susunod na linggo. Alam kong magugustuhan nito ng aking pamilya, lalo na ang aking ama na mahilig magluto. Pero paano kung hindi ko na siya makita? Paano kung hindi na siya magbebenta sa susunod na linggo? Sayang naman kung mangyayari yon. Kaya habang naglalakad ako, nagpapalinga-linga ako. Pagkalipas ng ilang araw, muling dumating ang araw ng linggo. Excited na excited ako dahil sa wakas ay may pera na ako upang bumili ng karne mula sa matandang lalaki na nagtitinda malapit sa simbahan. Maaga pa lang naghanda na ako. Tinignan ko ang perang binigay sa akin ng aking magulang para siguraduhin na sapat ito upang makabili ng 1 kilo ng karne. Tsaka ko rin tinignan ang aking pananamit at siniguradong maayos ang aking pananalita at pakikisalamuha. Ayoko kasing ma-judge ng matanda bilang isang walang modo o bastos na binatilyo. Pagkatapos kong mag-almusal, madaling nagpaalam na ako sa aking magulang. Sabi ko sa kanila, nabibili lang ako ng karne para sa aming ulam mamaya. Tumango lang sila at nagpaalam na rin sa akin. Masiglang naglalakad ako papunta sa simbahan. Maaliwalas ang lagay ng panahon ngayong umaga. May malamig na hanging dumadaan at nagpapaikot-ikot sa mga dahon ng puno. Maririnig ang huni ng mga ibon at ang ingay mula sa mga manok na naghahanap ng pagkain. Pagdating ko sa waiting shed, ay wala roon ng matanda. Hindi ko siya makita sa paligid. Hinihintay ko ng ilang minuto ngunit wala pa rin siya at hindi pa rin dumating. Napaisip ako kung saan siya nagtitinda. Baka naman sa kabilang dako ng simbahan o baka sa tapat ng eskwelahan. Nagpasya akong maghintay pa ng 1 oras. Umupo ako sa bangko at pinagmamasdan ng mga dumadaan. Maraming tao ang pumupunta sa simbahan dahil linggo pa lang ngayon. May mga magulang na kasama ang kanilang mga anak. May mga binatilyo ring nakatsinelas at naka-t-shirt. Pagkalipas ng 1 oras, wala pa rin ang matanda. Napagdesisyonan kong umuwi na. Malungkot ako dahil hindi ko muling nakita ang nagtitinda ng murang karne. Paano na ngayon ang aming paboritong papaitan? Saan ako kukuha ng karne? Nang malapit na ako sa bahay, naisipan kong bumili na lang sa pamilihan. Mas mahal nga lang doon ng 30. Wala naman na akong magagawa kundi bilhin ito para sa aming ulam. Kumuha ako ng 1 kilong karne at mabilis na nagtungo sa bahay. Bakit ang tagal mo naman, anak? Bungad sa akin ng aking ina. Wala na yung matandang natitinda kaya napilitan po akong bumili sa pamilihan. Medyo mahal po. 80 po kasi ang per kilo. Sagot ko. Ay nako, sayang naman. Sana nakabili ka dun sa matanda para nakatipid tayo. Sabi naman ng aking ama. Sige po, susubukan ko ulit siyang hanapin sa susunod na linggo. Wika ko. Kahit na mas mahal ang biniling karne, nagtuloy pa rin kami sa pagluluto ng masarap na papaitan.
Maingat na hinati ng aking tatay ang karne at idinugtong sa sabaw na may sariwang luya at sili. Habang hinihintay ang ulam, nagtulungan kaming maghugas ng pinggan at inayos ang lamesa. Maya-maya pa ay hinain na ni tatay ang mainit-init pang papaitan. Amoy na amoy ko ang samyo ng baka at ang anghang ng luya at sili. Umaapaw sa plato ko ang sabaw at ang malambot na karne. Subalit sa gitna ng aming pagkain, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa matandang lalaki. Saan kaya siya nagtitinda? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Sana ay muli ko siyang makita upang makabili ng murang karne. Habang nilalamas ko ang karne ng baka, taimtim kong pinapanalangin na sana ay muling makasalamuha ko ang matanda. Aasahan ko na lang na sa susunod na linggo ay magkikita kaming muli. Pagkatapos naming kumain, agad akong tumulong sa paghuhugas ng pinggan habang ang aking mga magulang ay nag-iipon na ng mga pinagkainan para itapon. Masaya ako dahil kahit mahal ang biniling karne, ay nagustuhan pa rin ng aking pamilya ang aming ulam. Ngayong gabi, habang papahiga na ako sa higaan, muling bumalik ang alaala ko sa matandang lalaki. Nais kong malaman kung saan siya kumukuha ng napakamura niyang karne at bakit niya ito ibinebenta sa napakababang halaga. Patulog na ako nang biglang may naisip akong plano. Bukas, sa halip na diretso akong umuwi pagkatapos mag-deliver ng mga padala, maghahanap muna ako sa buong bayan kung nasaan ang matanda. Babalikan ko ang waiting shed, ang paligid ng simbahan, ang eskwelahan, at maging ang palengke. Kailangan kong makita siya muli bago dumating ang susunod na linggo. At sana nga ay makita ko siya. Nang sa gayon ay makabili ako ng kanyang tinitindang mga karne. Dumating na nga ang Sabado, ang araw bago ang linggo, kung kailan ko balak bumili muli ng karne sa matandang lalaki. Maaga pa lamang ay gumising na ako at naghanda. Tiningnan ko muli ang pera ko at saka sinuksok sa bulsa. Pagkatapos kong mag-almusal, agad akong nagpaalam sa magulang ko na aalis muna ako sandali. Sinabi kong maghahanap lang ako ng murang karne para sa aming ulam bukas. Walang reklamo ang aking mga magulang at pinayagan ako. Una kong pinuntahan ang waiting shed malapit sa simbahan. Muling wala roon ang matanda, kaya napabuntong hininga na lang ako. Saan ba talaga siya madalas magbenta? Nagpasya akong pumunta sa paligid ng simbahan at tanungin ang mga tao kung nakita nila siya. Nako, oo nga pala. Madalas ko siyang nakikita rito eh. Bumababa siya galing doon sa kagubatan. Tapos dumadaan dito papunta sa bayan. Sabi sa akin ng isang matandang babae na parang nag-aalala. Doon pala galing ang matanda. Kaya pala hindi ko siya nakikita dito sa bayan tuwing umaga. Mukhang maaga siyang dumadating galing sa kagubatan kung saan niya siguro kinukuha ang mga karne. Matapos kong pasalamatan ng matandang babae, agad akong nagtungo sa daan patungo sa kagubatan. Malayo-layo ang nilakad ko at halos maubos ang aking lakas. Subalit wala akong nakitang tao roon, maliban sa magsasaka. Wala ni katiting na bakas ng matanda o ng kanyang mga karne. Pagod at nanghihina na ako nang makabalik sa bayan. Pero hindi ako sasuko. Alam kong narito lang siya sa bayan. Patuloy kong hinanap siya sa paligid ng eskwelahan, sa palengke, at maging sa maliliit na kalye ng aming bayan. Maya-maya pa, napagdesisyonan kong pumunta na sa aming barangay hall at humingi ng tulong sa barangay captain. Malapit na rin magtanghalian kaya naisip kong doon na lang muna ako magpahinga.
Barangay Captain, nakita niyo po ba ang matandang lalaking nagbebenta ng murang karne dito? Tanong ko. Oo. Madalas ko siyang nakikita rito sa harapan ng barangay hall tuwing umaga. Bakit mo siya hinahanap? Sagot sa akin ng barangay captain. Gusto ko lang po sana siyang mahanap para makabili ng karne para sa aming ulam bukas. Paliwanag ko. Sa bagay. Nagbebenta nga siya ng napakamurang karne. Baka naman nasa bayan pa siya. Habang maaga pa ay hanapin mo na. Payo sa akin ng barangay captain. Salamat po. Wika ko bago tumakbo palayo. Buti na lang at nalaman ko sa barangay captain na madalas dumadaan dito ang matanda. Malapit na ring maghapon, kaya siguradong narito na siya ngayon upang magbenta. Muling nilakad ko ang buong bayan at saka bumalik sa barangay hall. At sa wakas, nakita ko siyang nakaupo sa gilid. Katabi ang dalawang malalaking sako ng karne at agad ko siyang nilapitan. Magandang hapon po. Bati ko. Ngumiti ang matanda. Kamusta iho? Bakit parang pagod na pagod ka? Hinahanap ko po kasi kayo eh. Gusto ko sanang bumili ng karne para bukas. Sabi ko. Nako, buti naman na nakita mo ako. Akala ko, hindi mo na ako makikita. Natatawang sabi ng matanda. Dali-daling binuksan niya ang sako at pinakita sa akin ang sariwang karne ng baka. Kitang-kita ang tagas ng dugo nito at ang kapal ng taba. Tunay ngang mukhang napakalambot at masarap itong ulamin. Agad akong bumili ng 1 kilo at binayaran siya ng 30 pesos. Masayang-masaya ako dahil sa wakas ay nakabili ulit ako ng murang karne mula sa kanya. Salamat po. Bukas po ulit tayo magkikita para sa karne namin sa susunod na linggo ha. Paalam ko sa kanya. Oo naman iho. Bukas ng umaga narito ulit ako para magbenta. Tugon niya. Masayang-masaya akong nagtungo sa bahay dala ang sariwang karne. Nakakakatay lamang kani-kanina. Sigurado akong magugustuhan ito ng aking pamilya para sa aming ulam bukas. At masaya akong muli kong nakita ang matandang lalaki. Hindi na ako mag-aalala pa sa mura niyang karne tuwing linggo. Dumating na ang linggo, ang araw na hinihintay ko dahil iluluto na namin ang aming paboritong papaitan gamit ang karne na binili ko kahapon mula sa matandang lalaki. Maaga pa lang ibumangon na ako upang tulungan ng aking magulang sa paghahanda. Una, hinugasan namin ng aking ina ang bigas at ilang gulay. Samantalang tinanggal naman ng aking ama ang balat ng karne at tinati ito sa mga piraso. Masayang nag-uusap kami habang abala sa paghahanda. Sabi ng aking magulang na mas mura nga raw ang biniling karne at para itong bagong katay pa. Napakapula ng kulay at kitang-kita ang taba nito. Senyales na ito'y magiging malambot sa pagluluto. Nang maugasan na ang bigas at mga gulay, ay agad itong isinailalim sa pagluluto. Samantala, pinapakulo na rin namin ang karne sa sabaw na may sariwang luya at sili. Habang hinihintay itong maluto, naghanda na kami ng pinakuloang kanin at hinalo iyon sa tinadtad na kamatis at sibuyas. Maya-maya pa, ay amoy na namin ng samyo ng karne. Tinitigan namin niyon habang kumukulo at napapalunok kami sa sarap. Mukhang napakalambot nga ng karne na to anak ah. Good job sa pagpili. Masayang sabi sa akin ng aking tatay. Nang maluto na ang karne,
ay hinain na namin yon kasama ang mainit na kanin. Ako ang unang kumuha ng sabaw at nilagyan ng kanin. Matapos kong matama ang pagkaanghang nito, agad akong sumubo ng karne. Ngunit sa unang kagat pa lamang, biglang nanlaki ang aking mga mata. May nakagat akong matigas na bagay na mukhang daliri ng tao. Mabilis kong niluwa iyon at nang titigang mas mabuti, nakitang parte nga iyon ng daliri ng isang tao. Gulat na gulat ako, kaya napatingin sa akin ng aking mga magulang. Nanlaki rin ang kanilang mga mata nang makita ang daliri sa aking pinggan. Agad naming nilapitan ng sabaw at saka tinitigan ang laman nito. Napakandado kami nang makitang puno ito ng iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng mga daliri, mga mata, bahagi ng ulo at iba pa. Gawa ito ng isang aswang, anak. Gusto kayatang gawin ding aswang nung nagbenta sa'yo ng karne. Sambit ng aking ina habang nanginginig sa takot. Kaagad kong naalala ang mukha ng matandang lalaking nagbenta sa akin ng karne. Hindi pala karne ng baka iyon, kundi karne ng tao. At plano niyang gawin akong katulad niya sa pamamagitan ng pagkain namin nang binebenta niyang karne. Inay, itay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na aswang pala siya. Naiiyak kong sabi sa aking mga magulang. Yumakap sila sa akin at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Nang kaunti na ang aming takot, ay agad naming tinapon ang lahat ng laman ng sabaw. Tiyak kong hindi na kami kakain ng karne mula sa hindi kilalang tao. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sa aking higaan, hindi ako makatulog. Patuloy kong naaalala ang mukha ng matandang lalaki. Hindi ko maiwasang mamangha kung paano niya nais na gawing katulad niya ang isang inosenteng tao gaya ko. Ngayon ay natutunan ko na ang mahalagang aral mula sa nangyaring ito. Una, huwag kakain o tatanggap ng pagkain mula sa mga hindi mo kilala. Pangalawa, huwag magtitiwala agad sa mga estranghero. At pangatlo, manatiling maingat sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Matagal na ang nakalilipas mula nang mangyari ang nakakatakot na karanasan ko sa pagkain ng karne mula sa isang aswang. Subalit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito makalimutan. Tuwing nagde-deliver ako ng mga package sa iba't ibang bahagi ng aming bayan, hindi ko mapigilang makaalala ng mukha ng matandang lalaking nagbenta sa akin ng karne na yari pala sa tao. Nanginginig pa rin ang aking katawan sa takot kapag naaalala ko yun. Minsan, habang nagbibigay ako ng package sa isang customer, bigla siyang nagkwento tungkol sa mga aswang na umano'y naninirahan sa kabilang bayan. Tila normal lang sa kanya ang usapan tungkol dito. Subalit ako naman ay kinakabahan. Totoo nga ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Delikado silang kauri ng tao, sabi ng customer. Opo, may personal po akong karanasan tungkol dyan. Mahinang sagot ko. Ayaw kong ibahagi ang detalye na nangyari sa akin. Pag-uwi, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi ng customer. Kung totoo nga na may mga aswang sa kalapit bayan, baka naman pumunta sila rito upang manghawa ng iba. Natatakot akong isipin na baka balang araw ay may makita akong estranghero kamukha ng matandang lalaking nagbenta sa akin ng karne noon. Baka sakaling magpanggap ito bilang ibang tao para makapang-akit muli ng mga inosenteng tao. Kinaumagahan, habang nagde-deliver ng mga padala, bigla kong naalala ang sinabi ng aking ina noon
pagkatapos ng nangyari. Sabi niya, gusto raw akong gawin ding aswang ng matanda. Napaisip ako, totoo nga kaya yun? Baka nga nung kumain ako ng karne ng tao ay unti-unti na akong nahahawaan. Paano kung isang araw ay magsimula na akong makaramdam ng gutom para sa laman ng tao? Dahil sa takot, agad akong umuwi pagkatapos mag-deliver. At sinabi sa aking magulang ang aking mga iniisip. Umiyak ako habang nakikipag-usap sa kanila. Nay, Tay, natatakot po ako. Baka ho, unti-unti na akong nahahawaan dahil kumain ako ng karne ng tao mula sa aswang. Umiiyak na wika ko. Yumakap sila sa akin at paulit-ulit na sinabing normal lang daw ang aking nararamdaman. Walang saysay ang takot ko dahil sigurado silang hindi ako magiging aswang. Pinayuhan din nila akong wag nang mag-alala at kalimutan na lang ang nangyari. Kahit na pinakalma nila ako, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Paano kung isang araw ay may mangyaring kakaiba sa akin? Paano kung biglang magbago ang aking pag-uugali dahil sa epekto ng pagkain ng karne ng tao noon? Kaya hanggat maaari, ayaw kong makipaghalubilo sa mga estranghero o kumain ng anumang ipinagluluto sa akin ng hindi ko naman kilalang tao. Natatakot akong baka unti-unti na nga akong nahuhulog sa kaaswangan dahil sa nakaraang karanasan ko. Isang umaga, habang nagde-deliver ako ng mga padala, napadaan ako sa isang pamilyar na lugar. Parang nakita ko na noon ang daan na iyon patungo sa isang maliit na kubo. Napatigil ako sandali at tinitigan ang bahay. Parang pamilyar ang itsura nito. Maya-maya ay naalala ko na ito pala ang tinutuluyang bahay ng matandang lalaking nagbenta sa akin ng karne noon. Napalingon ako sa paligid upang tingnan kung may tao. Wala ni isa man lang sa kalapit na mga bahay. Tahimik din ang paligid maliban sa huni ng hanging dumadaan at ingay ng mga manok. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ko ang bahay na yari sa nipa at kahoy. Pagsilip ko sa loob ay walang tao. Pintuan lang ito na yari sa karton ang nagsisilbing pinto. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto at nakita ang madilim na loob. Bago pumasok, muling tumingin ako sa paligid upang siguraduhin na walang makakakita sa akin. Nang makapasok na ako, unang bumungad sa akin ng mabahong amoy. Parang amoy ng patay na hayop o tao. Nanlumo ako ng kaunti pero pinilit kong ipagpatuloy ang pagsilip. Sa sahig ay nakakalat ang maraming litrato. Kinuha ko yun at tinitignan. Larawan iyon ng matanda kasama ng isang mas batang babae. Mukha silang magkasintahan sa litrato. Sa tabi naman ng kama ay may mga litratong tila ginupit mula sa iba pang larawan. Nagtaka ako kung bakit ginupit ng matanda ang mga mukha ng mga taong nasa larawan. Dahil sa takot, naisip kong umalis na ng bahay. Subalit bago pa ako tuluyang lumabas, napatingin ako sa pinakasulok ng silid. May nakita akong pinto roon na hindi ko napansin kanina. Dahan-dahang tinungo ko iyon at binuksan. Laking gulat ko nang makitang puno iyon ng mga ulo at iba't ibang parte ng katawan ng tao. May mga braso, binti, dibdib, bituka, at lahat ay nakabalot sa plastik at nakatambak sa freezer. Napasigaw ako sa sobrang takot. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay. Hindi man lang tumitingin sa paligid.
Gusto ko lang talagang makalayo sa lugar na yon. Pumasok ako sa bahay ng isang kilalang kapitbahay at humingi ng tulong. Agad namang tinawagan ng kapitbahay ang barangay upang i-report ang aking nakita. Nang dumating ang mga tanod, pilit akong pumasok muli sa bahay kasama sila upang ipakita ang mga parte ng katawan. Subalit nang muling pumasok, nagulat kami nang makitang wala na roon ang lahat. Wala nang amoy ng patay na katawan o anumang ebidensya na ikinagulat ko kanina nang makita ko. Kahit wala nang matatagpuan, alam kong totoo ang aking nakita. Sigurado akong ginawang taguan ng matandang aswang ang kanyang bahay para sa mga bahagi ng katawan na kanyang mga biktima. Kinabukasan, muling bumalik ako sa bahay na iyon kasama ang ilang kasamahan ko sa barangay. Kailangan naming makuha ang ebidensya ng krimen na nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Nang makarating kami doon, pumasok muna ang dalawa sa aking mga kasama upang tingnan kung ligtas na. Pagkatapos nilang masilip ang loob at sabihing walang tao, tsaka lang ako pumasok kasunod nila. Una naming pinuntahan ang silid kung saan ko nakita ang mga bahagi ng katawan. Binuksan namin ang pinto ng freezer at tama nga ang hinala ko. Wala na roon ang mga yon. Sigurado akong nandito ang mga katawan kahapon. Hindi ko ito guni-guni lang. Pagpapaliwanag ko sa aking mga kasama. Naniniwala kami sa iyo. Ang tanong, saan dinala ng may-ari ang mga yon? Sagot sa akin ng isa. Upang hanapin ang iba pang ebidensya, pinagmasdan namin ang buong silid. Sa isang sulok ay may nakita akong maleta. Dahan-dahan naming binuksan yon at sa loob ay puno ng mga litrato. Kinuha namin ng mga larawan at tiningnan. Kapansin-pansin na puro mga babaeng mukha lang ang nasa mga litratong yon. At parang ginupit ang mga ito mula sa mas malalaking larawan. Parang nililikom niya ang mga mukha ng mga babaeng biktima niya. Wika ng isa kong kasama habang nag-iisip. Tama nga ang hinala namin. Tila ginupit ng may-ari ng bahay na lalaki ang mga mukha ng kanyang mga biktima upang maitago o di kaya ay bilang alaala na lamang. Patuloy kaming naghanap ng iba pang mahalagang bagay sa buong bahay. Ngunit wala na kaming natagpuan. Wala nang natitirang anumang ebidensya sa kanyang mga krimen, maliban sa mga nakuha naming litrato. Habang papalabas na kami ng bahay, may biglang pumasok sa isip ko. Teka, paano kung may ibang bahay siya kung saan niya dinadala ang mga bahagi ng katawan? Tanong ko sa aking mga kasama. Napatingin sila. Oo nga, malamang meron siyang ibang taguan ng ebidensya. Kailangan nating hanapin kung nasaan yon. Sagot sa akin ng isa. Dahil dito, napagdesisyonan naming i-take out ang bahay na iyon ng matagalan. Bahala na kaming hindi umuwi hanggang sa makita namin ang pagbalik ng may-ari nito. Kailangang masubaybayan namin ang kanyang galaw at matuntun kung saan niya dinala ang pwede naming makuhang ebidensya. Buong magdamag kaming nagbantay sa labas ng bahay. Nagpapalit-palit ng tungkulin, ngunit hindi na bumalik pa ang lalaking yon. Sa paglipas ng mga araw, ay wala pa ring kibot doon, kaya napilitan kaming tumigil sa pag-aabang. Subalit hindi ibig sabihin nito ay sumuko na kami sa paghahanap ng katotohanan. Patuloy kaming mag-iimbestiga hanggang sa tuluyang mahuli ang salarin. Ibabalik namin ang hustisya para sa kanyang mga biktima. Matapos ang ilang linggo nang walang kibot sa bahay na yon,
tuluyan na kaming tumigil sa pag-aabang. Kahit na gusto pa naming ipagpatuloy ang investigasyon, wala na kaming magagawa dahil walang ebidensya at wala na ring sospek na mahuhuli. Isang gabi, tahimik akong nagdi-dinner kasama ang aking pamilya nang biglang kumatok ang isa sa aking mga kasamahang nag-imbestiga noon sa bahay. Pare, dumating ang balita. May natagpo ang bangkay na babae sa gubat malapit sa bayan natin. Tila ginahasa at saka pinatay bago itinapon doon. Wika nito sa akin. Napabitiw ako sa hawak kong kubyertos. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Mayroon na namang biktima ang salarin. Kaagad akong sumama sa aking kaibigan patungo sa pinangyarihan ng krimen. Nang makarating doon, kitang-kita ang bangkay ng isang dalagita. Nangihinayang ako dahil bata pa ito. Siguro ay nasa edad 16. Habang tinititigan ng bangkay, napansin ng aking kaibigan na parang pamilyar ang mukha nito. Pagkatapos, ay bigla na lang siyang napatayo at sumigaw. Pare, siya to. Isa siya sa mga nasa litrato, yung nakuha natin sa bahay dati. Wika nito. Napatingin ako ng mabuti sa mukha ng biktima. Tunay ngang isa siya sa mga babaeng nasa mga nakuha naming litrato. Ibig sabihin, ang salarin ay aktibo pa rin sa pagpatay at panggagahasa. Dahil dito, muling nagtungo kami sa bahay kung saan dating nakatira ang sospek. Pagsilip namin, wala pa ring tao roon. Walang bakas na may nakatira doon kamakailan. Napagdesisyonan namin na maglagay ng mga hidden camera sa paligid upang masubaybayan ito ng palihim. Nakakuha kami ng video na nagpapakita ng isang lalaking pumapasok sa bahay sa gabi at umaalis ng madaling araw. Subalit dahil madilim, hindi namin makita ng malinaw ang muka. Ang makikita lang namin ay ang hubog ng katawan nito na kapareho ng dating sospek na matanda. Kahit hindi pa sapat ang ebidensya, alam naming siya ang salarin. Kaya naman isinumbong namin siya sa pulisya at hiniling na arestuhin at ikulong na siya para maprotektahan ng ibang mamamayan. Subalit dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, pinakawalan lang ng pulis ang matanda. Nakakagalit dahil alam namin na siya ang pumatay sa dalaga at marahil sa iba pang mga babaeng nasa litrato. Ngunit hindi kami susuko. Patuloy naming hahanapan ng paraan upang maipakulong siya ng tuluyan. Gagamitin namin ang lahat ng aming makakaya upang mabigyan ng hustisya ang kanyang mga biktima. Humihingi kami ng tulong mula sa alinmang nakakaalam ng impormasyon tungkol sa krimeng ito. Kung may alam kayo o may nakakakita, huwag po kayong matakot na magsalita. Ipagbigay alam lang po ninyo sa amin upang tuluyang mahuli at maipakulong ang salarin. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako sa inyong kooperasyon. Magkaisa po tayo upang wakasan ang karahasang ito sa ating komunidad at bigyang hustisya ang mga biktima nito. Magkaisa tayo tungo sa katahimikan at kapayapaan ng ating bayan. Ako po si Jake, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.